Everyone, nandito po ako sa inyo upang ituro yung types of surveillance. So, nandito po unang-una yung tinatawag nating foot surveillance. Ang foot surveillance po ay sinasagawa ng mga agent sa paglalakad lamang. Hindi po sila gumagamit ng kung ano-anong mga vehicular modes of transportation such as motorcycle, SUV, sedan. Ito po ay sa paglalakad lang. Ngayon, meron tayong mga types of foot surveillance. Ito yung tinatawag nating one-man shadow. Ito yung pagsunod ng isang agent sa target, isa lang. Pero hindi po literal na sinusundan. Palipat-lipat po sila ng location, pahinto-hinto, para po hindi ma-compromise or magkaroon ng suspicion yung target nila. Next, meron din naman tayong tinatawag na two-man agent or two-man shadow. Ito po ay dalawang agent sa isang target. So, parang ganito yan. From bahay to court, si agent 1 ang susunod. From court to tindahan, si agent 2 naman susunod. Ganun po gumagana ang two-man shadow. Next, meron naman din tayong tinatawag na three-man shadow or three-man agent. Parang two-man agent din to, pero nadagdagan lang ng isa. So, tatlong agent sa isang target. Paano gumagana? Ganito rin. From bahay to court, agent 1. From court to tindahan, agent 2. From tindahan to bahay, agent 3 naman. So, para hindi nagkakaroon ng suspicion or nako-compromise yung mga missions or bawat roles na ginagawa nila. Okay? So, next, punta naman tayo dito sa tinatawag nating reconnaissance. Ang reconnaissance is yung pagmamap out mo sa mga unfamiliar places para ma-aware ka kung saan yung mga pwede mo exfil points or yung mga rendezvous point mo if ever na magkaroon ng abort mission. At hindi lang yun, para ma-surveillance mo rin yung lugar or yung particular area ng target mo. Okay? Next, meron naman din tayong tinatawag na roping. Ito yun. Ang roping is yung pagdi-disguise ng agent sa kanyang true identity bilang isang agent. Paano yun? Siyempre, bilang agent, hindi dapat malaman ng target mo na isa kang agent. Bakit? Kasi once na malaman nila, mako-compromise lahat ng plano mo. Lahat ng pinaghirapan mo mula una hanggang dulo, sira yun. Okay? Next, punta naman tayo sa mga types ng cover. Ito naman yung una yung natural cover. Yung natural cover is yung basically pwede kang magpanggap dito as a construction worker, vendor, yung mga ganun. No? Okay. Next, dito naman tayo sa artificial cover. Ito yung gumagawa ka ng false identity mo. So, hindi mo talaga nire-reveal na agent ka. Baga, dinidiscreet mo na agent ka, no? Tinatago mo yung true identity mo as an agent. Okay? Next, dito naman tayo sa mga tinatawag natin undercover assignment. Okay? Meron tayong tinatawag na dwelling assignment. Yung dwelling assignment is yung pagpasok mo sa unfamiliar territory na iba ang identity mo para mag-gather mo accurately yung mga information na kailangan mo. Next, meron naman din tayong tinatawag na work assignment. Ang work assignment naman is yung pinaka-favorite ko. Yung magiging pakakasalamuha mo yung target mo. Magiging co-worker ka niya, ka-workmate, ganun, makakausap mo siya. Okay? Next, meron naman din tayong tinatawag na social assignment. Sa pag-undercover kasi guys, hindi lang basta-basta yung target ang dapat mo pinag-aaralan. Kailangan alam mo at aware ka sa social environment na meron o kinalakihan yung target mo. Kasi, bakit po ganun? Kasi, kapag hindi nyo po inalam yung ganoong klase ng environment na meron ng target, mamaya pag pinasok nyo, nagkaroon kayo ng mission doon or operation, hindi mo alam, kasabot mo pala lahat. So basically, parang inaalam mo yung environment na meron doon or anong environment din na kinalakihan ni target. Ganon. Next, meron naman tayong tinatawag na jurisdictional assignment. So ang jurisdictional assignment naman is yung, for example, ako ay local authority ng police regional office na Pro 3. Pero since gusto ko malaman yung local operations namin, pwede akong magpanggap na police officer ako ng 4A. So in that case, pwede ako magtanong sa mga local na nakatira doon na kung ano yung local operations dito. Tapos sabihin ko, galing ako 4A. So in that way, hindi sila mako-compromise na police to ng Pro 3. Di ba? Ganon po ang jurisdictional assignment. Now, dito naman tayo sa tinatawag na combination. Ang combination po kasi is yung pagpapalit-palit mo ng identity. Sobrang dami niyan. Pwede ka maging vendor, construction worker. So, in that way, hindi ka nako-compromise. Hindi nagkakaroon ng problema yung assignment mo, yung trabaho mo.
kasi iba-iba ka ng identity. Okay? Ito naman, rope job, isa rin to. Ang rope job naman is yung halimbawa, for example, gusto ko ma-penetrate for example, gusto ko ma-penetrate yung grupo nila ganito. So, since wala akong alam doon sa group nila, mag-hire ako ng isang kasabwat. Papakilala nila ako bilang isang buyer, supplier, and eventually mag-gather ko yung trust nila. At the same time, pag nag-gather ko na yung trust nila, malalaman ko yung mga local operations na ginagawa nila. Okay? So, yun lang po yun at maraming salamat.